Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay. Si Katambay Manong po mga katambay para po magkomento po sa inyong muli dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Sana po mga katambay, mga kababayan ko, lalo sa mga OFW natin na talagang nagsusumikap at talagang napakahirap po ng sitwasyon ng isang OFW mga katambay na malayo ka sa mahal mo sa buhay mga katambay. Pero sa kabila nun, nakakalungkot po. Bilang OFW, mababalitaan mo ang ating bansa na ganito ang nangyayari sa ating bansa na imbis na bumangon at magpatuloy yung magandang naumpisahan ni dating Pangulong Duterte, sayang mga katambay, nangihinayang po inyong lingkod. Ngayon, bagsak na naman po komento na inyong lingkod. Talagang napakahirap. Lumala lang mga korupsyon, krimen, droga, at kahirapan ng ating bansa, kahirapan ng buhay, at kawalan ng trabaho na hirap po ang ating mga kababayan. Napakarami na po nating mga Pilipino, di po ba? Mahigit 100 milyon na po tayo mga katambay. Pero talagang ang gobyerno natin, sila lang po ang nagsisiyaman. Mga politiko lang po ang nagsisiyaman sa ating bansa. Pero tayo nananatiling mahirap at kailangan pa nating mag-ibang bansa. Yun po ang realidad. Real talk po yung mga katambay. Pero ito na naman po. Pag-usapan po natin mga katambay ang isang kapatid. Kapatid po ng Pangulong Marcos mga katambay. Ang kanyang ate, ang kanyang ading na sa kabila po na inendorso po siya ng kanyang kapatid na si PBBM, ang ating Pangulong Marcos Jr., ay sa kabila naman po nito, ang restback naman po ng kanyang ate ay mas nanaisin pa raw po niya mag-isa maging independent sa kanyang kapatid mga katambay. Ayaw niyang samahan ang isang kapatid, ang isang kadugo mga katambay. Kadugo, kapusod. Bakit kaya mga katambay? Ibang-iba, di po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, lahat ng politiko nagsusumiksik, nagsusumipsip. Gustong-gusto pong madikit ang pangalan kay dating Pangulong Duterte, lalo pagdating sa politika. Di ba? Dahil sigurado ka ng mananalo pag nadikit ka sa pangalan Duterte. Bakit po ngayon? Pangulo ang Pangulong Marcos mga katambay. Ayaw na ayaw madikit ng kapatid ng isang senador, Amy Marcos, ang kanyang pangalan sa kanyang kapatid na isang pangulo ng bansa. Bakit kaya ang laki ng pagkakaiba? Mga katambay, bakit? Kay dating Pangulo, gustong-gustong, pati siya, pati sila dumikit. Di ba? Nagsipsip at nabudol at sinasabing mga manggagamit daw di umano mga katambay. Pati po silang dalawang magkapatid, ang Pangulong Marcos at ang Senadora Ay Marcos ay talagang ubod ng dikit. Talagang dikit na dikit nung panahon na kailangan po nilang exposure at mabalik sa Malacanang. Pero ngayon, mismong kapatid mo, kapusod, ayaw kang samahan sa partido ng Bagong Pilipinas, mga katambay. Nakapagtataka, di po ba? Komentuhan po natin ang pahayag at ang sinasabing humihingi ng simpati ng boto sa taong bayan. Ang sinasabi po ng ating First Lady na siya ay nabudol at nagamit lamang ng pamilya Marcos. Ito po, nagbabalik na naman po ang isang Marcos, ang ate, para po humingi na naman po ng boto ng mga Pilipino, lalo ng mga OFW mga katambay. Pakinggan po natin ang isang ate na Marcos. Puso ang aking pasasalamat kay Pangulong Bongbong na sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan, ako'y pinagtanggol niya at naisama pa sa alyansa. Maraming salamat din sa nasyonalista at sa aking mga kaalyadong patuloy ang pagtangkilik sa akin. Naway manatili ang tiwala ninyo. 35 taon nang nakalipas ngayong araw mula nung pumanaw ang ama ko. Ngunit buhay na buhay ang mga aral niya sa aking puso. Kaya't bilang panganay niya, pinipili kong manindigan ng malaya't matatag tulad niya na wala nang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Hindi madaling tumayong mag-isa sa kampanya at sa politika. Ngunit yan ang pamana ng matanda sa akin. Yan ang pamana ni Apo Lakay na ginugunita natin ngayon. Minabuti kong manindigan ng mag-isa
upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Bitbit ang aking mga nagawa para sa bayan nitong nakaraang termino. Mga batas na aking alay sa taong bayan at ang katotohanang hindi ako lumihis sa landas at prinsipyo ng aking ama. Maglingkod sa bawat Pilipino nang walang pinapanigan maliban sa kapakanan ng bawat mamamayan. Sana'y patuloy ninyo akong unawain at mahalin. Ayan po mga tambay, narinig nyo po ang kapatid po, ang ading ng Pangulong Marcos Jr. mga tambay. Narinig nyo po ang Senadora Amy Marcos mga katambay. Ayan, lumalapit na naman po sa atin mga butante. Ngayon po, mahal na mahal po tayo ng mga senador, lalo po ng Senadora Amy Marcos. At talagang parang sinusumbat po yata sa atin ang kanyang nagawa. Yung kanyang pagmamahal sa mga Pilipino, mga katambay. Yung kanyang mga nagawang batas. Ang tanong, nalasahan po ba natin? Ano po kaya mga batas ang nagawa? Ito po ba nakapagpataas man lang ng sweldo ng manggagawang Pilipino? At ito po ba nakapagpababa man lang ng bayarin natin sa kuryente at tubig? Mga katambay, yung mga batas na ginawa at nakontrol po sana ng batas niya ang mga paglobo po ng ginagawa po ng mga negosyante, mga oligarko sa ating bansa, mga katambay. At gumawa rin po ba siya ng mga batas na magbibigay po ng maraming trabaho sa mga Pilipino para po hindi nauubos ang pondo ng bansa na napupunta lang sa mga unprogram na ginagawa po ng kanyang kapatid at ng kanyang pinsan na bilyong-bilyong unprogram. Kasama pa ang natuklasan po na akap na nilagyan po na isang damukal na bilyong-bilyon piso mga katambay. At yung mga natutuklasan din po na ginawa po ng inyong pinsan sa DepEd na patong na pasobra, bilyong-bilyong piso. Mga katambay, kasama po rin po ba yan? At nahihiya po kayo na madikit sa inyong kapatid, Senadora? Yun nga po ang sinasabi ko mga katambay. Ibang-iba po ang panunungkulan at pamamahala ng isang Marcos Jr. sa ating bansa. Ikumpara mo sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Sila halos, Romualdez, Araneta. Araneta po kasi ang First Lady. At ang Marcos, talagang dikit na dikit at talagang sumisipsip. Di po ba? At ginagamit talaga ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte ng mga ito. Di po ba? Pero ngayon, ayaw po nilang dikitan. At hindi lang po si Senadora Amy Marcos po ang umuugong na ayaw po sa partido ng kapatid po ng Senadora, ang Pangulong Marcos, ang Bagong Pilipinas. Pati po ang isang senador, ang matandang senador, na si dating Senador Pampilo Lacson daw po ay umuugong din na ayaw po sumama dito po sa partido na ito mga katambay. Anin po natin yon dahil may issue rin po kayo, Senador Lacson. May issue rin po kayo about po sa ginawa nyo pong rules o mga batas na talagang isa rin pong tinatawag na malaking korupsyon, di umano. Dahil napaka-protection po ang ginawa nyo, lalo sa pondo ng bayan. Napakahirap po nyong hingan at ng liquidation at mga resibo ng budget na ginagawa po ang kinukuha nyo po sa taxpayer, ang binibigay ng taxpayer sa inyo, sa inyong institusyon, ang Kamara at Senado. At hindi rin nyo po ino-open public ang inyong mga pondo. Walang public hearing po yan mga tambay. Sila lang. Kaya meron din po kayong question, Senador Lacson, kung hindi po kayo sasama at kahit hindi po kayo rin sumama sa Bagong Pilipinas, markado po kayo sa mga Pilipino dahil sa nangyari pong
Sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, lagi kong sinasabi, binabalik at binabalik ko po sa inyo mga katambay, na yung sinabi ni dating Pangulong Duterte ng institusyon ng Kamara at Senado ay pinakabulok, pinaka-rotten, pinaka-corrupt na institusyon sa ating bansa. Galing po yan kay dating Pangulong Duterte at natuklasan po yan ni Sasasot Rogandos, mga katambay. Ibalik po natin dito sa Senadora. Hindi nyo na po maluluko ang taong bayan at lalong-lalo po ang mga OFW natin. Hindi nyo na po maluluko, Senadora Amy Marcos. Dahil po, 2 taon po, ano po ang nakita po programa sa inyong kapatid. At kasama po kayo doon. Dahil binida nyo po ng binida yan. Binida nyo nga po yan eh. Kaya nga po yan ay bumango. At bumango po. At talagang halos iangat nyo po sa lupa ang kagalingan ng inyong kapatid. Lalong-lalo po nung yan po ay inililigaw nyo. Inililigaw nyo sa Vice President Sara Duterte ang inyong kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Di ba? Anong sabi ng Senadora, ng Vice President? Hindi ko kaibigan at hindi ko talaga kilala totally ang Presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos Jr. Di ba? Anong sabi ng Vice President? Ang kakilala ko lang, ikaw, Senadora Amy Marcos, ikaw lang ang kakilala niya pa at ka-close since 2012. Dahil nagpupunta na po kayo sa Davao, mga katambay, di ba? Dahil kumandidato po ito di ba? Noong mga time na yun, senador, di ba? Kaya sasabihin nyo po na ngayon, babalik na naman kayo. Yung ginawa nyo nga po sa mga Pilipino, pinaasa nyo lang kami, di ba? Na napakagaling po ng inyong kapatid. At ibabangon po ninyo ang Pilipinas, sabi nyo po. At ibabangon na inyong kapatid, di po ba? Kaya nga po ang sabi nyo, di po ba? Ay build, better more pa nga, di po ba? Na mas gagalingan pa ninyo dahil nga kayo ay may dugong Apo Lakay, dugong Marcos. Ang Marcos ay napakagaling maglingkod. Ayon po sa inyo yan. Na yan mismo ang inyong tinuturan ngayon, tinuturan sa amin at sinasabi na ang inyong ama ay talagang lingkod bayan. Di po ba? Magaling na lingkod bayan ng Marcos Sr., di po ba? Pero, nakita po ba namin yan sa inyo? Sa inyong magkapatid? Nagbubulag-bulagan lang po kayo. Senadora po kayo. Dinadaig pa kayo ni Risa Hontiveros sa Senado na panayang hearing. Kayo po ba ay nag-open man lang ng hearing sa korupsyon na nakikita nyo at kayo mismo ay nagpapahayag ng korupsyon? Yung sinasabi nyo na unprogram na yung AKAP pa lang na sinasabi nyo, yung AKAP, ano po sabi nyo? Lumobo sa BICAM. Sa inyo po nang galing yan, di umano eh. Di ba? Yung 26 billion, naging 60 billion pagdating sa BICAM. Tapos yung pinasabog niya po, yung pinaputok din po ninyo, yung 5,500 flood control na kayo na mismo ang nagpahayag niya sa taong bayan. Di umano na talagang 1 billion mahigit ang ginagastos po dyan ng taong bayan, ng taxpayer na wala pong nangyari. At wala na po nakita ang mga kababayan natin dyan. At pati si Kamano, walang nakita po dyan. At wala na rin po kayong investigasyon dyan. Ang ginagawa nyo lang po sa mga Pilipino, Senadora Amy Marcos, nagsusumbong lang po kayo. Sinusumbong nyo lang po ang natutuklasan yung korupsyon. Samantalang ang presidente, kapatid nyo. Di po ba? Dating Pangulong Duterte po ba nangyari yan? Nangyari po ba yung ganyang anomalya? Yung ganyang sa unang taon at pangalawang taon pa lang? Ang sumasabog sa pamumuno ba ni dating Pangulong Duterte, puro korupsyon po ba? Sa kanyang panunungkulan ng 1 taon at 2 taon, na katulad po ng inyong kapatid ngayon? Di po ba iba? Ang nangyari po kay dating Pangulong Duterte ay puro pagbabago, kalinisan, lahat ng mga marurungis na nangyari sa ating bansa, nilinis niya. Pati nga airport na sirang-sira sa buong mundo, na merong laglag bala at bukas maleta. Ano ginawa ng dating Pangulong Duterte dyan? Itinama niya yan at wala nang pwedeng maglaglag ng bala dyan kung hindi ipapakain. Dahil nga may presidenteng may bayag. Di ba ba? Ano sabi niya? Pag meron pa siyang nahuli, di ba ba? Natatandaan natin kailan lang yan. Kailan lang ang 6 years ago, mga katambay. O 8 years ago. Kailan lang po yan. Na pag may nangyari pa dyan, magmula doon sa head hanggang pababa, sibak lahat. Sa inyong kapatid po ba, minasibak?
Lalo po ang lumalaganap na sinasabi nyo tutugisin ng mga smugglers sa ating bansa. Tutugisin ang mga drug lords sa ating bansa. Tutugisin at parurusahan ng mga korap. Bawal ang korap, bawal ang magnanakaw sa bagong Pilipinas. Ano po nangyayari sa ating bansa? Kayo mismo ang isa kayo sa nagbubunyag ng malalaking korupsyon. Bawal na bawal po yan sa kapatid nyo sa bagong Pilipinas ang korupsyon. Nagtatanong lang po si Kamanong. Tapos ngayon, nahandito na naman kayo. Tapos palalabasin nyo na ibang Marcos kayo. Iba yung inyong paninindigan kaysa sa inyong kapatid. Parang inamin nyo na ang inyong kapatid ay talagang hindi magandang presidente ng bansa dahil iniwanan nyo sa ere. Dahil ayaw nyo na maikabit dahil politika. Dahil alam nyo magdidelikado kayo. Mabango lang ang Pangulong Marcos Jr. di umano sa media at sa mga survey na nilalabas nila. Diyan lang nagiging maganda ang kanyang pagpapatakbo ng Pilipinas dahil sa mga release ng mga mainstream media at yung mga nababayaran di umano sa social media. Yung nagtatanggol na nababayaran daw po di umano. Lalong-lalo na pati ang makakaliwang grupo, pati ang makabayang black daw ay kakampi na rin ng inyong kapatid ng bagong Pilipinas. May katotohanan po ba ito? Senadora Amy Marcos. At yung nakatulong din sa inyo, yung nakatulong para bumango at bumalik at maipalibing ang inyong kapatid sa libingan ng bayani na walang presidenteng nakapagpalibing sa inyong ama. Maliban lang ang isang Mindanao, taga Mindanao na presidente ng bansa. Siya lang ang nagkaroon ng yagballs para mailibing ang inyong ama sa libingan ng bayani. Pero ano po ang ginanti ninyo? Kasama po kayo doon, Senadora. Ano po ang ginanti nyo sa dating Pangulong Duterte at mismo sa Vice President na sinasabi mong kaibigan mo? Ano po ang ginanti nyo dyan? Harassment? Political harassment? Demolition? Para pabagsakin ang mga Duterte? Yun po ang nakikita ng taong bayan na ginagawa nyo sa mga Duterte. Sa tingin nyo, hindi alam ng taong bayan ang ginagawa nyo. Wala kayong mga utang na loob, di umano. Wala. Pati ang Pangulong Marcos, never tumanaw ng utang na loob sa dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Dahil mismo sa bibig nyo, Senadora, hindi mananalo ang isang Marcos pag walang agila ng Mindanao. Walang boto ng Mindanao, walang boto ng Bisaya. Kaya nga pilit nyong niligawan para sa kapatid nyo ang isang Vice President Sara Duterte. Sariwang-sariwa pa po sa utak namin yan. Di po ba? Sariwang-sariwa pa sa atin. Di po ba? Nung hindi pa nila naliligawan ang ating Vice President Sara Duterte, sino po nililigawan nila? Di po ba si Manny Pacquiao dahil taga Mindanao si Manny Pacquiao? Kaya lang tumakbo si Manny Pacquiao na presidente. Yun ang una po ninyong nililigawan, si Manny Pacquiao. Kung hindi nagkakamali ang inyong lingkod. Kaya lang tumakbo si Manny Pacquiao na presidente. At talagang hindi nyo na nilubayan ang isang Sara Duterte, ang isang agila ng Mindanao. Hindi nyo na tinigilan. Hanggang sinasabi ngang nabola daw po ninyo ang mga Duterte. At yun po ang lumabas ngayon. Mismo sa bibig ng Vice Presidente na nabudol po lahat pati ang mga Pilipino. Kasama po siya. Siya at ang mga Pilipino na nagtiwala doon sa mga pangako na binigay at tinura niya nung halalan, yung kampanyahan na napakagandang speech na hihigitan pa niya, dadagdagan niya pa, ipagpapatuloy niya pa ang ginawa ng dating Pangulong Duterte lalo sa paglaban sa droga at krimen at korupsyon. At yung sinasabing magbibigay ng maraming trabaho sa Pilipinas o sa Pilipino, sa ating mga kababayan, ng mga build, ginawa nyo pang better more. Ano po ang nangyari ngayon? Ano po ang naging build po nyo at better more? Yung 5,500 flood control? At yung mga sinasabing kasama po ba sa legacy nyo yan? Dahil ang dating Pangulong Duterte, napakarami pong legacy iniwan sa atin. Libo-libo po na mga proyekto at mga hindi pa natapos. At ngayon po, mismo ang kapatid nyo na lang ang nagkakaroon daw po ng mga sinasabing credit grabber. Hindi niya proyekto pero siya, sa kanya na.
Siya na nakikinabang ng magagandang programa ni dating Pangulong Duterte at yung mga programa rin ni Pinoy ni dating Pangulong Aquino Jr. na tinuloy ni dating Pangulong Duterte na kayo po dahil wala pong nakikitang programa sa inyo. 2 taon na. Ano po ang nangyari, Senadora Amy Marcos? Mismong kayo nagsabi, Senadora, sa amin na mas malaki pa ang inutang ng administrasyon ng inyong kapatid kisa sa inutang ni dating Pangulong Duterte na napakaraming proyekto, napakaraming build. Samantalang sa inyo, 2 taon, mas hinigitan nyo pa ang utang nung maraming proyekto, maraming nagawa sa bansa. Unbelievable. Di po ba? Paano nyo sasamahan ng inyong kapatid? Sige nga, paano nyo sasamahan ng isang Bongbong Marcos Jr., Senadora Amy Marcos? Napakarami pong karga-kargang issue ang inyong kapatid. Kaya nga po sabi ng mga eksperto natin, matatalino, mga abogado, pag hindi na raw po presidente ang inyong kapatid at hindi na rin po daw speaker ang inyong pinsan, isang damukal po na problema at investigasyon at korupsyon ang iimbestigahan daw po sa inyong pinsan at sa inyong kapatid, Senadora Amy Marcos. Yan po yung mga bali-balita po yan, di umano. Kumakalat po yan sa mga matatalinong tao na napakarami po, mga katambay. Yung ginawa nga lang po na bawal daw po sa batas at bawal na bawal sa isang lingkod bayan na tumanggap ka ng regalo ng 1 milyon, halos 100 milyon na concert pa birthday. Bawal na bawal daw po sa batas yan. Yan daw po pwede maging ground ng isang impeachment. Mga katambay, yung tumanggap ka sa isang private sector o kaibigan ng pa-birthday na yung tinatawag po ng mga kababayan natin na may biro pa nga. Yan daw ay durian-durian. Ang tawag daw po niya sa Davao ay durian-durian. Pero pagka yan ay tawag sa ibang bansa, duran-duran naman daw po yan. Duran-duran. Sa Davao, durian-durian. Gumastos daw po dyan. Yung sinasabi niyo nagregalo sa inyo. Biruin niyo po yun. Isa po yan sa legacy niyo po, mga tambay. Napakarami niyo pong legacy. Flood control. Yan po ang mga legacy nalilista po at natatandaan ng mga Pilipino na ginagawa niyo po. Yung duran-duran. Yung panunood niyo po ng F1, yung NASCAR, na pangmayaman lang po ang po pwedeng manood dyan at dahil ubod ng mahal ang ticket niyan. At yung inyong legacy na pagta-travel, yung naging history pa nga kayo at napag-uusapan sa buong mundo. Ang inyong kapatid, Senadora, na siya lang ang kauna-unang presidente na pinakamaraming biyahe sa lahat ng presidente sa bansa sa buong mundo. Sa loob lamang daw po ng 2 taon. Napag-usapan po yan ang inyong kapatid. Isa rin po yan sa legacy po ng inyong kapatid. At ang pinakamatinding legacy po ng inyong kapatid, Senadora, ang pinakamatindi na hindi makakalimutan ng mga Pilipino, yung hindi po niya tinutuldukan na siya ay hindi drug addict. Legacy po niyo magiging legacy po ng inyong eplikdo yan, ng Marcos. Kasi naging legacy na po, hindi mabura-bura sa mga Pilipino yung sinasabi po ng matagal ng issue sa inyong pamilya na ang inyo daw pong ama ay isang diktador. Mamamatay tao. Magnanakaw. Di po ba? Tapos ngayon, meron naman po idadagdag sa inyong pamilya ang pagiging addictus at drug addict, di umano. Mahirap po samahan talaga yan pagka ganyang may mga issue po ang inyong kapatid na hindi naman po tinutuldukan. Di po ba, mga katambay, mga kababayan? Mahirap po samahan na pagdating po sa isang politika at itataas ng isang presidente na may issue sa droga na hindi naman niya nilalabanan yung issue sa kanya at gustong-gusto na mga taong bayan, na mga Pilipino, na linisin niya ang pangalan niya, magpa-drug test siya na yun talagang drug test dahil ayaw nang tanggapin ng mga Pilipino. Senadora Amy Marcos, ayaw na pong tanggapin ng mga Pilipino yung drug test sa ihi na ginawa po na inyong kapatid nung halalan 2022. Hindi na raw po ubra yan. Ang kailangan po, i-drug test po sa lahat ng uri ng droga. Magmula raw po sa buhok, pababa. Kasama na po ang dugo at isama nyo na po ang ihi. Lahat na po ang gusto ng ng ating mga kababayan. Senadora, yan po ba sinabi nyo po ba sa inyong kapatid? Na linisin mo, ading, linisin mo, kapatid ko, ang iyong pangalan dahil isa tayong Marcos. Ang Marcos ay magaling. Ang Marcos ay makabayan. Ang Marcos ay mapagmahal sa mga Pilipino. Bakit hindi nyo po magawa sa inyong kapatid? At hindi nyo rin po siyang mapulaan
sa mga natutuklasan po ng mga Pilipino. Di ba? Halos ang pinsan nyo ang nagtatrabaho. Parang siya ang commander-in-chief. Hindi rin po namin nakita yan sa inyong ama. Never pong nakita ng mga Pilipino, lalo nung mas matanda pa kay Kamanong. Dahil inabutan ni Kamanong yung hindi man katagalan. Halos may isip na si Kamanong nung mga time na yon. Mga kabataan. Inabutan pa ni Kamanong kahit papaano ang inyong ama. Estudyante po yon. Kaya lang po, nasa elementarya ang inyong lingkod, mga katambay. Pero inabutan kahit papaano ang inyong ama. Pero never natandaan ni Kamanong na isang speaker ang nagpapatakbo halos ng bansa ng Pilipinas. Hindi po nangyari yan sa inyong ama. Pero meron po ba kami narinig sa inyo? Di ba? At never ginawa ng inyong ama na hindi naging history ng inyong ama na 2 taon nagpapamigay ng ayuda at walang programa na pangmatagalang solusyon na ibinibigay sa taong bayan. Di ba? Ayuda, kadiwa, kawalan ng trabaho, kahirapan ng buhay, nagmamahalang bilihin, nagmamahalang kuryente tubig, at marami pang iba. Di po ba? Tapos ngayon, babalik na naman po kayo. Tapos isasabihin nyo na naman sa amin na kayo ay tulungan namin. Tinulungan nyo po ba kami? Tinulungan nyo po ba kami bilang isang Marcos at bilang Marcos din po ang presidente namin? Magkaiba po pala kayo ng diskarte, ganun po ba? Mas magaling po ba pala kayo sa inyong kapatid? Pero wala naman po kami nakita kagalingan sa inyong kapatid. Ang nakikita po namin ngayon ay napakalalawak na korupsyon. Di umano ang nakikita ng mga Pilipino. At nagbabalik ang mga krimen. Lalo ang krimen, mga katambay. Open na po ngayon kahit sa balita. Nagbabalikan na naman po mga hold-upper. Hino-hold up po. Yung mga pangkaraniwang mga tao at pangkaraniwang mga negosyante, hino-hold up na rin po ngayon. Grabe po ngayon. Talamak po ang hold-upan, krimen sa ating bansa. Lalo po sa Metro Manila. At lalawigan ng Bulacan, mga katambay. Grabe po. At baka hindi lang sa Metro Manila at Luzon, baka sa buong Pilipinas na ngayon, laganap na ang mga krimen. At lalong-lalo po ang droga. Mga katambay, kahit araw-araw po kayo manood ng balita, nakita nyo, sangkot po lalo sa NCR, lalo sa Luzon. Grabe, pati marijuana. Yung marijuana, sa balita po, kababalita lang, noong nakarang araw, pagawaan po ng liquid marijuana. Saan? Kung saan po nahuli yung anak po ng DOJ Secretary. Ang involved din po sa marijuana at nakalaya. Nakalaya po yung anak po ng DOJ Secretary natin na Remulla. Nahulihan po ng marijuana. Ngayon, nahulihan din po doon sa lugar nila, sa Cavite. Pagawaan naman po ng liquid. Marijuana, ginagawang liquid. Hindi lang po droga ang laganap sa atin ngayon. Lahat ng klase ng droga. Di mo, pati marijuana, nililiquid na ngayon. Excuse me po mga katambay. Kumahol po ang aming aso. May tao po sa labas. Yun nga po mga katambay. Di po ba? Nakakalungkot lang po mga katambay. Ito na naman po, bumabalik na naman sa atin ang isang senadora na parang gagamitin na naman po ang mga Pilipino na wala naman po tayo nakita achievement doon sa sinabi niya. Doon sa pinagmalaki niyang kapatid niya na magbabago, tutulong sa ating bansa. Ipinagmalaki niya yan sa atin. Ipinagmalaki niya nung kampanyahan na ito ang the best, ito ang mas magaling pa sa presidente, dating presidente Duterte. Di po ba? Ano po ang napala natin sa Pangulong Marcos? Minapala po ba tayo? Sila. Sila ang maraming napala sa atin mga tambay. Ang pamilya Marcos, ang pamilya Araneta, ang pamilya Romualdez at ang mga nakapaligid dito, ang mga politiko, kasama ng Senadora Amy Marcos, sila ang pinakamaraming napala sa atin. Lalo sa pagdating di umano sa pera ng taxpayer. Busog na busog po sila ngayon di umano sa kaban, yaman, sa pera ng mga nagtatax, kasama na ang tax syempre ng mayayaman mga tambay, at tax ng mga OFW. Ang mga OFW natin, hindi pa umaalis, nagtatax na yan.
Paalis ka pa lang, isang damukal na. Kukunin sa'yo sa airport pa lang, bago ka umalis, isang damukal na, babayaran mo riyan, mga katambay. Di po ba? Ganun po katindi. Kaya mag-isip-isip po tayo, mga katambay, kahit sabihin mo na umalis sila sa partido ng Bagong Pilipinas. Kahit umalis si dating Senador Lacson at Senadora Amy Marcos, mananalo na kayo? Kung kayo magiging independent, mananalo po kayo? Matatakasan nyo po ba yung ginawa po ninyo? Yung credential at yung ginawa po ng inyong kapatid na inindorso nyo po sa amin? Matatakasan nyo po ba yon? Makakalimutan po ba ng mga Pilipino yon? Yung ginawa nyo po panggagamit sa amin at pambubudol di umano na inaangat nyo po at inindorso nyo sa amin na napakagaling po ng inyong kapatid na presidente? Di po ba? 2 taon na. Bigas. Ano po ang dumami? Ano po ang napagkikita natin sa bigas? Mga smugglers. Dumami mga smuggler sa bigas. At lalo nagmahalan. Di ba? Solusyon yan. Ano po ang logo niyan ng kanyang kapatid? Ano pangarap niya? Napakaraming pangarap. Di ba? Pangarap nga lang niya. Walang magugutom daw ng mga Pilipino. Pangarap niya walang nagugutom ng mga Pilipino. Pero hindi niya rin pangarap na bumaba ang presyo ng bilihin. Never niyang maging pangarap yan. Sa ngayon, sa ngayon. Baka naman nagkakamali si Kamanong matupad ang pangarap ng Pangulong Marcos. Hindi natin alam. Di ba? Dahil pangarap nga. Pero ngayon, ang nakikita kasi natin, puro korupsyon Mga binubunyag. Ang dami po nagbubunyag Unang-una nagbubunyag yan. Ito, yung nagbabalik po sa atin para naman po nagmamakawa na iboto natin at siya karapat-dapat na maging senador muli. Mga katambay. Pero mismo siya, napakaraming korupsyon nga po natutuklasan. Ang dating Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, si Sasasot Rogandos, di ba? At yung nagbibigay po ng issue sa kanya na hindi niya po man lang mabanggit ang pangalan. Pati po ang Senadora Amy Marcos, hindi rin niya po mabanggit ang pangalan ni Jonathan Morales at ni Cathy Binag. At mismong si Maharlika, hindi na po nila ngayon pinag-uusapan. Dahil may katotohanan po ba, Senadora? May katotohanan po ba talaga? Di umano na talagang gumagamit ng droga ang inyong kapatid? At pati ang kanyang asawa raw at mga anak? At ang kanyang mga grupo? Totoo po ba na may Voltes 5? Mga katambay? Senadora, totoo po ba yon? Dahil napakarami na pong issue ang ginagawa niyo po para malihis. Nalilihis po mga katambay ang issue sa droga ng Pangulo. Nalilihis dahil dinadala po nila sa napakaraming usapin. Lalong-lalo po ngayon, dinadala nila saan? Sa isang mayor na Mayor Kibuloy, nandiyan si Kibuloy, ngayon po sa mga Duterte. Diyan po lagi ang issue ngayon. Nawawala na po ang issue sa droga ng inyong kapatid. Kaya lang, ngayon lang po mawawala yan mga katambay. Hanggang presidente lang po ang Pangulong Marcos Jr. Diyan lang po niya mapagtatakpan yan. Pero pag hindi na po siya presidente, malabo na po niya mapagtakpan ang issue ng droga. Puputok at puputok po yan dahil wala na siyang power. Wala na po pakinabang sa kanya di umano ang media. Ang mainstream media, wala nang pakinabang. Ngayon kasi di umano, may pakinabang pa. Kaya pwede ka pang pagtakpan di umano. Lahat ng nakikinabang sa'yo. Di ba? Dahil mismo sa social media, may pumuputak dyan, yung mamang kalbo. Yung mamang kalbo na babakla-bakla di umano, nagpapakalat na talagang sila'y nababayaran daw po ng Bagong Pilipinas. Lalo daw po yung sinatawag na tambaluslos. Yun daw po ang nagbabayad di umano, yung tambaluslos. Para lang po mapabango at mapagtakpan ang issue ng inyong kapatid, Senadora Amy Marcos. May katotohanan po ba ito, Senadora? At tayo po mga katambay, tayo po mga Pilipino, isip-isip po tayo, mag-isip po tayo. Ano po, meron po kasi tayong comparison mga katambay, mga kababayan ko. Yung ginawa po ng dating Pangulong Duterte sa loob po ng 1 taon hanggang 6 na taon, mula umpisa hanggang matapos. Nakita po natin ang napakalaking pagbabago sa ating bansa. Improvement. Naiangat ang ating bansa, kinilala ang ating bansa, nirespeto tayo ng ibang bansa, nakakuha tayo ng napakataas na mga rating sa ibang bansa at respeto. Pati ang ating mga OFW, nire-respeto na nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagkaroon tayo ng dignidad, di ba? Hindi na tayo mukhang kawawa
sa ibang bansa nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, bumabalik na naman tayo sa sistema na tayo kawawang-kawawa at nagiging itsapwera, lalo pa ngayon. May issue pa ang ating Pangulo tungkol sa droga. Paano pa tayo titingalain at kikilalanin yan ng ibang bansa kung mismo ang ating Pangulo ay may issue na pinakasalot at pinag-uusapang hindi maganda na ito'y maging bisyo ng isang katulad po ng isang Pangulo di umano. Di po ba? Kaya mga katambay, isip-isip, nasa atin po. Tayo ang magdidesisyon ngayon, hindi sila. Dahil pagka sila'y nakaupo, sila lang ang nagdidesisyon sa pera natin. Ngayon, gamitin natin tama ang ating kamay, ang ating isip, ang ating puso, lalong-lalo na po ang tinta ng ballpen. Ang tinta ng ballpen, ilagay po natin sa tamang tao, tamang politiko. Di po ba mga katambay? Ingat-ingat po. Muli po, si Katambay Manong po, nagpapasalamat po sa mga nakagusto po ng ating maliit na Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa nakakagusto po. Siyempre, sa mga nagla-like, share, subscribe, at mga nagko-comment, maraming salamat po. At maraming salamat po. Thank you po sa mga walang sawang tumatangkilik at hindi nyo po iniiwanan ang ating maliit na Tambayang Makabayan. Sa muli po mga tambay, maraming salamat po muli. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.